Legacy in Disguise. Kabanata 31. Maging si Gavin ay natigilan. Ang bilya ni Lionel DuPont ay ang pinakamahal na ari-arian sa buong pamilya DuPont. Ang bahay na ito ay personal na pag-aari ni Lionel, ang kasalukuyang pinuno ng pamilya at tiyuhin ni Gavin. Ama ni Fred si Lionel, at bagamat ang ama ni Gavin ang pangalawa sa pamumuno, hindi sila kailanman nagkaroon ng pagkakataong angkinan ang marangyang bilya na ito. Ganoon na lamang ang pagkagulat ni Gavin nang marinig na ibinigay ni Lionel ang bilya kay Adrian. Hindi lang siya nabigla, nakaramdam din siya ng pagkaasiwa. Agad niyang sinabi kay Sophie, "Sandali lang, tatawagan ko si Uncle." Tumango si Sophie at binaba ang tawag. Ngumiti siya ng malamig kay Adrian at may panunuyang nagtanong, "Adrian, anong kalokohan ang ginawa mo para mauto si Uncle at mapasa iyo ang bilya?" Ngunit kalmadong sumagot si Adrian, "Si Lionel DuPont mismo ang naghabol para ibigay sa akin ang bilya." "Gago ka ba?" Single ni Sophie. "Wala ka namang kinalaman sa pamilya DuPont. Imposibleng ibigay ni Uncle ang ganong kalaking bahay sa'yo ng basta-basta. Siguradong gumamit ka ng kaiyahiyang paraan." Biglang tumawag si Gavin. Agad itong sinagot ni Sophie at narinig ang boses nito sa kabilang linya, "Sophie, parang abala si Uncle." Hindi pa nga ako nakakatanong, binabanan niya agad ang tawag. Napangisi si Adrian, saka kinuha ang kanyang telepono. Binuksan ang speakerphone at walang alinlangan na tinawagan si Lionel. Isang beep lang, agad na konektado ang tawag. Napatulala si Sophie sa gulat. "Mr. Laurent." Bungad ni Lionel, puno ng paggalang ang tono. "Nabisite na po ba ninyo ang bilya sa Light Residence? Sana po ay nasiyahan kayo." "Okay naman," maiksing tugon ni Adrian. "Ayos ang bilya. Maganda." Agad nagkukumahog si Lionel, "Kung gusto po ninyo, sa inyo na." "Tumawag lang ako para sabihing natuwa ako sa bilya," sagot ni Adrian ng malamig. "Kung mayroon pa po kayong ibang kailangan, huwag po kayong maiyang sabihin. Gagawin ko ang lahat para masiyahan si Mr. Laurent." Tahimik ang buong paligid. Lahat ay tila napako sa kinatatayuan nila, hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Si Lionel DuPont, isang taong hindi basta-basta lumuluhod kahit sa sariling nobya, ay para bang aso kung yumuko kay Adrian. Mainit na ang mukha ni Sophie sa hiya at galit. Napakunot ang noo niya, saka hindi nakatiis na sumingit sa tawag ni Adrian, "Uncle Lionel, ako po si Sophie, fiancé ni Gavin. Hindi naman po siguro kayo basta-basta magbibigay ng bilya. Ano po bang dahilan? Ha? At sino ka para pakialaman ang personal kong desisyon?" Malamig na tugon ni Lionel. Namula sa kahihiyan si Sophie. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Dahil doon, nagsalita si Adrian, "Lionel, mas mabuting linawin mo sa kanila, para hindi nila isipin na pinipilit lang kita." Kung ganoon ang nais ni Mr. Adrian, mabilis na sagot ni Lionel, "Aaminin ko, may utang na loob ako kay Mr. Adrian. Kaya ko ibinigay ang bilya. At sa mga walang modo na nagdududa sa kanya, ako na ang bahala sa inyo." Hindi na nakapagsalita si Sophie. Ramdam niya ang hapdi ng bawat salita ni Lionel, na para bang pinapalo ang kanyang mukha sa harap ng maraming tao. Namumuo na ang luha sa kanyang mga mata. Nang makita ni Hubert Rousseau ang itsura ni Sophie, napakunot ang noo nito at mabilis na sumabat, "Mr. DuPont, bata pa si Sophie. Wala naman siyang masamang intensyon, curious lang talaga siya." Ngunit hindi siya pinansin ni Lionel. Bagkus, muling tumimon ng galang ang kanyang tinig, "Mr. Adrian, kailangan ko pa bang ipaliwanag sa iba?" "Hindi na," sagot ni Adrian, "Letumango. Kung ganoon, hindi ko na kayo istorbohin. Tawagan niyo lang po ako kung may kailangan. Manam." At sabay baba ni Adrian ang tawag. Tahimik. Nangingibabaw ang katahimikan sa buong paligid, pero ang tensyon ay parang kulog sa dibdib ng bawat isa. "Adrian, ito ba talaga ang bilya na ibinigay sa'yo ng pamilyang DuPont?" Gulat na tanong ni George Rousseau habang nanlalaki ang mga mata. Para siyang hindi makapaniwala sa nakikita. "Opo, Papa," tugon ni Adrian sabay ngiti. Ikaw, pautal na sambit ni George. Para siyang nananaginip. Agad namang inalalayan siya ni Elise, "Papa, maupo ka muna ron at magpahinga." Ngayon na malinaw na ang lahat at mismong si Mr. DuPont na ang nagpaliwanag, alam na ng lahat kung para kanino ang bilya. Si Adrian ang nararapat dito. Sinadya niyang bigyang diin ang mga salitang, para kay Adrian lang ito, at sinulyapan ang mga kamag-anak ng pamilya Rousseau, lalo na ang mga mapanghusga. Hindi rin makapaniwala si Eleanor. Mahina niyang bulong, "Grabe, ang pamilyang DuPont pala, ganito kay Oman."
Kung mamimigay rin lang sila ng mansyon na daan-daang milyon ang halaga, bakit hindi sa atin? Hindi lang siya ang nagtaka. Halos lahat ng naroon ay hindi makapaniwala. Maging si Hugo ay nakaramdam ng matinding inggit. Isang ganitong uri ng mansyon. Kahit 10 buhay pa nila, hindi pa rin nila kayang bilhin. Pero bakit kay Adrian pa napunta ang biyayang ito, isang taong dati nilang tinatawag na inutil? Anong klaseng swerte ang meron siya? Namutla si Hubert. Hindi lang dahil hindi siya pinansin ni Leonel, kundi dahil sa tindi ng pagkainsulto. Para sa kanya, dapat sa anak niya mapunta ang bilya. Pero ngayon, nasa mga kamay na ito ni Adrian, isang manugang na ayaw niya. Lumingon siya sa anak niyang umiiyak, tapos kay Adrian, at ramdam niyang parang pinupunit ang puso niya sa galit. Sa tagal-tagal na ng panahon, ngayon lang uli siya napahiya ng ganito. Sa harap ng lahat, dinaig pa siya ng sariling manugang. Hindi na siya nakatiis. Adrian, mariing sabi ni Hubert, sabihin mo nga sa lahat, anong klaseng utang na loob meron sa'yo si Ginoong Dupont. Huwag mong sabihin ginagamit mo ang apelyido ng pamilya Rousseau para lang sa pansariling kapakinabangan. Tahimik ngunit matatag ang sagot ni Adrian, ito'y personal kong usapin. Kaya sana huwag na po kayong makialam. Pagkatapos ay tumalikod siya't kinausap si Maynard, gabi na. Silipin mo na ang mga bisita. Si Hubert, na akala mo'y matandang matalino, biglang nawala ng saysay sa eksenang iyon. Tumango si Maynard at magalang na sinabi, pasensya na po, ihahatid ko na po kayo palabas. Humihip ang malamig na hangin sa labas habang si Hubert ay naglalakad palabas, dala ang galit at hiya. Isang matalim na, lang ang naisagot niya sa kahihiyan. Sinundan siya ni Sophie, galit na galit ang tingin kay Adrian, parang gusto siyang kagatin. Ngunit wala na rin siyang nasabi at lumabas na lang tahimik. Wasak ang pride ng pamilya. Ang puso nilang mataas at mapagmataas, ngayon, nagdurog-durog. Paano nga ba nila hindi hinamak si Adrian? Isang walang kwentang manugang, akala nila. Pero ngayon, biglang nagka-mansyon. Hindi nila matanggap. Muling isinara ni Maynard ang pinto at tahimik na bumalik sa guest room, ayaw mang istorbo pa sa pamilya. Nang makaalis ang pamilya ni Hugo, agad na lumapit si Elise kay Adrian. Adrian, ngayon ay kailangan mo nang sabihin sa amin ang totoo. Anong klaseng utang na loob ba talaga ang tinumbasan ng pamilyang Dupont? Dapat malaman naming lahat. Sandaling natigilan si Adrian. Hindi pa siya handang ibunyag ang lahat. Ilang araw pa lang ang nakakalipas ng subukang magsanib ng pamilyang Dupont at Master Yuval, gusto nilang pagsamahin ang buong metaphysical world ng Nanjing City. Pero sa halip na magtagumpay, nasawi si Master Yuval dahil sa sarili niyang Thunder Order. Nangamba ang pamilyang Dupont na baka pati sila ay hatulan ni Adrian. Kaya, imbes na kalabanan siya, nagpakumbaba sila. Bilang pag-amin ng pagkatalo, binigay nila ang bilya, takot silang galitin si Adrian. Matapos mag-isip-isip, pinili ni Adrian na hindi ikwento ang buong istorya. Tinulungan ko lang sila sa feng shui, mahinahong sagot ni Adrian. Bilang pasasalamat, ibinigay nila ang bilya. Ha! Napasigaw sina Elise at ang kanyang mga magulang. Adrian, marunong ka bang mag-feng shui? Halos lumuwa ang mata ni Elise sa pagkagulat. Tumango si Adrian. Oo. Ha! Gulat pa rin si Elise. Saan mo naman natutunan yun? Ngumiti si Adrian, sa TV. Marami namang palabas tungkol sa feng shui. Nabigla si Elise at napasigaw, anong TV? Adrian, baliw ka ba? Nanunood ka lang ng TV tapos naglalakas loob ka ng mang feng shui. At tinanggap mo pa ang mansion bilang kapalit. Alam mo bang delikado yun? Nang makita ni Adrian ang pagkabigla sa mukha ni Elise, ngumiti ito ng magaan at nagpakalma, mahal, huwag ka nang mag-alala sa bilya. Wala nang problema. Ngunit patuloy na umiling si George, halatang hindi mapalagay. Hindi mo to naiintindihan. Noong nakaraan, tinulungan mo ang pamilya Chin gamit ang kaalaman mo sa feng shui at gumastos ka pa ng daang milyon para lang makuha ang mga ball na yon. Tapos ngayon, ang pamilya Dupont naman ang lumalapit sa'yo. Parehong iginagalang ang mga pamilyang yan sa buong Nanjing City. Sa kakapilit mong gamitin ang mumong alam mo sa feng shui, baka balang araw damputin na lang tayo. Bigla niyang idinugtong, halos nanginginig ang tinig, kailangan mong isauli ang bilya sa mga Dupont sa lalong madaling panahon. Kapag nagbago ang ihip ng pagkakataon at may gustong maghabol, tapos tayo. Wala na, lagot ang buong pamilya. Sa puntong iyon, biglang sumingit si Carmela, at pasigaw na bumubulalas, anong isasauli? Ibinigay ng Mr. Dupont ang bilya kay Adrian.
Hindi naman niya ninakaw. Bakit natin kailangang isauli yun? Simula ngayon, ito na ang tahanan natin. Tayo ang may-ari ng bilya. Hindi kailanman inakala ni Carmela na makakatira siya sa isang napakagurang bilya. Kaya nang marinig niyang gusto itong isauli, para sa kanya ay parang hinatulan siyang mamatay. Mama! Hindi natin pwedeng panatilihin ang ganitong bagay, sigaw ni Elise, halos nagmamakaawa. Magiging magulo to. Baka delikado pa. Og, bruho kang bata ka. Single ni Carmela, ng panlalait. Pagkatapos ay lumingon siya kay Adrian, biglang nagbago ang tono. Ay, Adrian, hindi ko akalaing ganito ka na pala kagaling kumita. Nakuha mo ang isang napakalaking bilya. Napakabuting manugang. Kung noon ka pa nag-feng shui sa mga mayayaman, baka milyonaryo na tayo ngayon. Hindi na nakatiis si George at sumabog na rin. Hindi ito tungkol sa bilya. Kahit pa sabihin mong nag-feng shui siya, katanggap-tanggap ba talaga natanggapin ang ganito kalaking regalo? Kung magsisi ang pamilya DuPont, baka kamuhian nila tayo. Biglang tumili si Carmela, halos tumalon sa galit, sabay turo sa ilong ni George. Tumigil ka nga sa kakangawa mo. Buong buhay ko'y nagtiis ako sa kahirapan kasama ka, tapos ngayon lang ako nagkaroon ng pagkakataong tumira sa isang malapalasyong bahay, ipagkakait mo pa. Huwag mong subukang ibalik si Elise sa dati nating bahay. Kapag ginawa mo yan, maghihiwalay tayo. Hindi na nakasagot si George. Napaupo na lang ito sa sofa, hawak ang dibdib, tila binagsakan ng langit at lupa. Ngunit nanatiling kalmado si Adrian, at pinilit ngumiti. Huwag kayong mag-alala, Papa. Hindi mawawala ang bilya na to. Nagliwanag ang mukha ni Carmela, at halos hindi maitago ang tuwa. Pinagmasdan niya ang bawat sulok ng bilya, ang mga antik, ang mga painting, ang magarang muebles. Napakagaling mo talaga, Adrian. Tiyak kong maglulumoksa sa inggit ang mga Russo. Habang sila'y nasa siksik ang kondo, ako'y nasa mansion. 30 taon akong nakatira sa kulang-kulang na bahay. Hindi na nakatiis si Elise. Hinailan niya si Adrian palayo at bamulong, sabihin mo nga sa akin ang totoo, ano ba talaga ang nangyayari? Wala kang dapat ipag-alala, mahal, bulong ni Adrian, malumanay ang tinig. Legal at malinis ang lahat. Hindi lang ako handang ikwento ngayon. Sa tamang panahon, ipapaliwanag ko rin sa'yo. Napabuntong hininga si Elise, pero tumango. Sige na nga. Basta, Adrian, huwag ka nang tumanggap pa ng mga feng shui consultation. Nakakabahala. Baka may kapalit pa yan. Napangiti si Adrian, sabay hawak sa kamay ni Elise. Don't worry. Hindi ko gagawin ang anumang bagay na ikababalisa mo. Imagine mo na lang, kung may mangyari sa akin, paano ka na? Paano yung baby na pinaplano ni Papa? Tumigil ka nga dyan. Namula si Elise at mabilis na binawi ang kamay niya. Sa mga sandaling yun, bumaba si Carmela mula sa itaas, daladala ang isang mamahaling bag at sumisigaw habang naglalakad, pagbalik ko mula sa out of town next week, tatawagan ko lahat ng kakilala ko. Dadalhin ko sila rito at ipagyayabang ko ang napakalaki nating bilya. Mama, saway ni Elise, regalo ang bilya kay Adrian, hindi mo yan binili. Ngumisi si Carmela, at mayabang na winika, anak, sa batas, manugang ko siya. Kaya ano man ang sa kanya, sa akin na rin yun. Sa atin ang bilya na to. Hawak-hawak ni Carmela ang mamahaling pulseres habang masiglang inalog ito sa hangin. Ipinost ko na sa WeChat Moments. Tignan mo itong pulse rang ito. At meron pang malaking bilya. For sure, kainggitan ako ng lahat. Tahimik lang na tiningnan ni Adrian ang pulse rang iyon, si Henry Chin ang nagbigay niyon sa kanya. Balak sana niyang ibigay iyon sa asawa niya. Pero ngayon, napunta lang sa biyenan niyang mukhang gutom sa yabang. Samantala, sa mismong mansion ng mga DuPont, nakatayo si Gavin sa gitna ng malaking bulwagan habang may tinatawagan. Matapos ang tawag, huminga siya ng malalim at hinarap ang kanyang ama. Papa, hindi ba't parang nawala sa sarili si Uncle? Tanong ni Gavin na puno ng pag-aalinlangan. Ibinigay niya yung mamahaling bilya kay Adrian. Ako nga, hindi pa nakakitire kahit isang araw doon. Tapos ibibigay niya lang sa Adrian na yon. Dapat talaga mapalapit mo si Uncle sa'yo muli. Nakaupo ang kanyang ama sa isang Grandmaster's chair, malamig ang ekspresyon. Isinalaysay ni Gavin ang nalaman niya na ibinigay nga ng kanyang Uncle Lionel ang bilya kay Adrian. At sa kanyang pagkabigla, totoo pala. Maging si Lionel, na kilalang napakakuripot, ay basta na lang daw ibinigay ang 100 milyong halagang mansion. At ang dahilan? Isa raw utang na loob lang kay Adrian.
Hindi ka panipaniwala. Matigas ang tono ng ama ni Gavin. Tinawagan ko na si Leonel. Matibay ang paninindigan niya. Mukhang imposibleng mabawi pa natin ang Villa. Ngunit ngumiti si Gavin, parang may naisip na mas malalim. Pa, sa tingin mo, wala bang itinatago si Adrian? Matagal na nating pinaimbestigahan pero wala tayong makuhang matinong impormasyon tungkol sa kanya. Hindi ba't nakakapagtaka? Saglit na natahimik ang ama, saka nagsalita ng dahan-dahan, si Leonel ay matalino buong buhay niya. Kung may tinatago man si Adrian, sigurado akong hindi niya ito pinapalampas ng walang dahilan. Kaya kahit pa may bahid ng dumi si Adrian, sa ngayon, bawal mo siyang galawin. Hintayin nating makuha ko ang buong impormasyon mula kay Leonel mamayang gabi. Intindihin ko po, sagot ni Gavin, sabay tango. Samantala, sa bahay ng mga Rousseau, abalang-abala sina Hubert sa pag-a-adjust sa presensya ni Amanda Rousseau. Si Sophie, hindi na napigil ang umiyak sa sama ng loob. Lola Amanda, si Adrian, hindi ko maintindihan kung paano niya naloko ang mga Dupont para makuha ang Villa sa Light Residences. Alam niyo ba? Villa yun na mahigit 100 milyon ang halaga. Tapos, matapos makuha, hindi man lang niya tayo nirespeto. Pinalayas pa tayo mula sa dating Villa. Hindi ba't sobra na yon? Nasa gitnang upuan si Amanda Rousseau, ang kanyang posture ay matikas at malamig ang tingin. Napasinghap siya, saka nagsalita ng mariin, ang batang yan, si Adrian, wala talagang galang sa mga nakatatanda. Yun nga po, mama. Sabat ni Hubert, tila may pinipigil na inis. Bilang manugang ng pamilya Rousseau, dapat alam niyang anumang biyaya o magandang bagay na nakakabit sa apelyido natin, dapat ay nauuna kayong makinabang. Ang bilya nyo ay nasa malayong lugar na, at luma na rin ang dekorasyon. Matagal na dapat kayong lumipat. Kung totoo siyang may malasakit sa inyo, dapat binigay niya muna ang pinakamagandang unit sa Light Residences sa inyo. Dapat kayo ang una niyang inisip. Pagkasabi pa lang ni Hubert, tila nagliwanag ang mga mata ni Amanda. Mahigit 10 taon na niyang tinitirhan ang lumang bilya ng pamilya, malaki, oo, pero luma na at nasa liblib na lugar. Baka may benta pa lang sa halagang 10 hanggang 20 milyon. Pero ang Light Residences, iba iyon. Moderno, prime location, at walang kapantay sa ganda. Kahit si Amanda ay matagal nang naglalaway dito, pero walang sapat na pera para makabili. Ngayon, nang marinig niyang hawak na ni Adrian ang pinakamalaking unit at hindi pa siya binigyan, parang may apoy na biglang sumiklab sa kanyang puso. Kung may dangal si Adrian, mariing sambit ni Amanda, dapat matagal na niya akong inabutan ng susi ng Villa na yon. Habang nangangarap si matandang Ginang Rousseau na tumira sa Light Residences, napabuntong hininga si Hubert Rousseau habang pinipisil ang sariling mga palad. Mama, aniya, balak kong magpadala ng tao sa Shuhai City sa mga susunod na araw para imbitahan ang pamilya ni Celine Fontaine bilang panauhin. Sa ganitong paraan, maaaring may parating natin sa kanila ang balak nating ipares si Celine kay Hugo, palihim man, pero sapat para magtulak ng pagkilos. Ano po sa tingin ninyo? Napailing si Amanda Rousseau. Pamilya ng Fontaine. Mahinang sabi niya. Noong huling beses, iniwan ni Hugo si Celine at basta na lang tumakas. Tingin ko, may malaking galit na ang batang yon kay Hugo ngayon. Sa tingin ko po, sabat ni Hubert, hindi naman ganoon kabigat ang pangyayaring yon. Kung tutuusin, ang dalawang pamilya natin ay parehong may mapapala. Ang iniisip ng karamihan ay hindi ang nakaraan, kundi ang kinabukasan. Oo, hindi natin kayang tapatan ang yaman ng mga Fontaine, pero hindi rin biro ang alter group na nakuha natin. Kung magtatagumpay ang kooperasyon, baka pumayag pa sila sa kasal. Saglit na nag-isip si Amanda bago tumango. Kung ganun, subukan mong imbitahin sila. Tingnan natin kung interesado silang dumalaw dito sa Nanjing City. Salamat po, Mama. Agad na sagot ni Hubert, puno ng pananabik. Pero may isa pa po akong iniisip. Ang mga Fontaine ay kilalang prominenteng pamilya. Kung wala tayong maipapakitang disenteng Villa, baka mapahiya tayo sa kanila. Huminga siya ng malalim at idinugtong kung makukuha natin ang first class na unit sa Light Residences mula kay Adrian, tapos saka natin iimbitahan ang pamilya Fontaine, siguradong mamamangha sila. At kapag nakita nila na ang pamilya natin ay may ganitong antas ng pamumuhay, baka mas maging pabor pa sila sa panig natin. Tumango si Amanda Rousseau, formal ang ekspresyon. Tunay nga, sa panlabas na anyo nakikita ang dangal ng isang pamilya, mamahaling kasuotan, marangyang pamumuhay, at tirahang umaabot sa mahigit 100 milyong piso. Hindi lang ito pagpapakita ng kayamanan, kundi ng kapangyarihan.
At sa kaloob-looban niya, matagal na niyang pinagnanasaan ang villa ni Adrian. Ito ang perpektong pagkakataon para maisakatuparan ang kanyang layunin. Mabigat ang tono niya nang magsalita, dalhin mo bukas ang pamilya ng kapatid mo sa lumang bahay. Ako na mismo ang kakausap sa kanila. Lihim na natuwa si Hugo. Sa kasalukuyan, ang pamilya ni George Rousseau ay umaasa na lang sa kumpanya para sa kanilang kabuhayan. At sa ilalim ng pamumuno ng matriarka, wala silang laban. Kapag ang matanda na ang nagsalita, sino ba ang makakatanggi? Ang villa na hawak ni Adrian, kapag kinumpirma ng matanda na kanila na ito, wala nang makakapigil. Kinabukasan, maaga pa lang ay umalis na si George Rousseau kasama ang kanyang anak at manugang, patungo sa lumang bahay ng angkan. Pagkabukas ng pinto ng kotse, agad na nagtanong si Elise, "Papa, bakit bigla tayong pinatawag ni Lola?" May importante raw daw siyang sasabihin. "Pagdating natin, malalaman natin," sagot ni George. "At nandoon din ang Uncle Hubert mo." Kumunat ang noo ni Adrian. Sa pagkakaayos ng sitwasyon, halatang hindi ito simpleng imbitasyon. "Villa na naman ito," iritadong sabi ni Elise. "Sa tingin ko, ito na yon. Uulit na naman sila." "Adrian," sabi ni George, "ikaw na ang baalang magpaliwanag sa lola mo tungkol sa villa, ha?" Tahimik si Adrian habang pinapaandar ang sasakyan. May kutob siyang may mas malalim pa itong dahilan kaysa sa ipinapakita. Alas 9:30 ng umaga, dumating sila sa lumang bahay ng pamilya Rousseau. Pagpasok sa bulwagan, agad napansin ni Adrian ang kakaibang ayos ng lugar. Nakaupo sa gitnang upuan si matandang ginang Rousseau, may awtoridad sa kanyang postere. Nakatayo sa tabi niya si Hubert, samantalang nasa kabilang gilid naman sina Hugo at iba pang kamag-anak. Sa magkabilang gilid ng bulwagan, nakapwesto ang matatanda ng pamilya, habang nakatayo sa paligid ang mga nakababatang henerasyon, lahat ay nakatingin sa kanila. Para bang isang pagpupulong ng tribo bago ang hatol. Napakunot noo si Adrian. Dahil ba sa isang maliit na isyu ng paglalakbay, kailangan ganito kalaki ang eksena? Si George, gaya ng lagi, ay nanatiling tahimik. Tapat at payak ang pagkatao, hindi kayang lumaban sa mga pailalim na galawan ng pamilya. Pero ngayon, malinaw na ang pakay nila, at hindi ito magtatapos ng basta-basta. Nang makita niya ang poster ng ina, para siyang napaso. Pinisil niya ang gilid ng ulo, saka nanginginig na binigkas, "Ma," at sinundan ng pilit ng ngiti, "Kuya." Pero parang walang narinig si Hubert Rousseau. Ni hindi siya nilingon. Bahagyang tumango si Amanda Rousseau, malamig ang mga mata. Maingat na nagtanong si George Rousseau, "Ma, kayo po ba ang tumawag sa akin kanina?" Diretsyong tanong ang isinagot ni Amanda, walang paligoy-ligoy, "Sabihin mo sa akin, anong isyu sa Light Residences?" Agad na sumagot si George, medyo kinakabahan, yung villa po." Ibinigay yun kay Adrian ni President DuPont. Tinulungan po siya ni Adrian sa Feng Shui dati. Feng Shui. Single ni Hugo sabay sarkastikong tawa. Kung sa Feng Shui lang pala makakakuha na ng mansion, edi sana tayong lahat sa pamilya Rousseau nag-Feng Shui na lang. Para lahat tayo yumaman sa daya. Nagkatawanan ang mga kamag-anak sa loob ng bulwagan, mababa ang tunog pero mariin ang dagok kay George. Napayuko si George, hindi alam kung saan ibaba ang tingin. Napangiti na lang siya para maibsan ang kahihiyan. Sa kabila nito, bahagyang natawa si Hubert. At bigla itong nagsalita. "Ma, kahit ano pa si Adrian, mismong si President DuPont na ang nagsabi na regalo nga raw yun. Kaya sa tingin ko, malinaw na ang usaping to. Wala nang kailangang paliwanag si Bunso." Nagbigay ng tingin ng pasasalamat si George sa kanyang kuya. May halong pagkamangha at emosyon sa kanyang mga mata. Hindi niya akalain na sa pagkakataong ito, si Kuya Hubert ang kakampi niya. Ngumiti si Hubert at hinarap si Amanda. "Ma, kung sinabi ni President DuPont na kay Adrian talaga yun, wala naman na tayong dapat ikabahala." Tumango si Amanda. Ngunit maya-maya ibinaling niya ang tingin kay George at muling nagtanong, "George, balak ng kuya mo na ipakasal si Hugo sa anak ng pamilya Fontaine. Si Celine Fontaine. Anong palagay mo rito?" Nagkibit-balikat si George at sinabing may ngiti, "Magandang balita po yan. Kilalang angkan ng Fontaine sa Zurich. Kung makasal tayo sa kanila, malaking tulong din yan sa pamilya Rousseau." Magandang balita nga sana, malalim ang buntong hiningang binitiwan ni Amanda, pero kung ikukumpara ang pamilya natin sa mga Fontaine, malayo talaga tayo. Kahit gustuhin ng kuya mo, wala naman tayong mukhang maihaharap sa kanila. Tumango si George, seryoso na ang tono. "Ma,
Sa totoo lang, tingin ko rin po, malabo na mapansin pa ni Celine si Hugo. Biglang nagdilim ang mukha ni Hugo. Uncle, anong ibig mong sabihin dyan? Mariing tanong niya, halatang nasaktan. Doon lang natauhan si George na mali ang nasabi niya. Nagmadali siyang bawiin ang sinabi. Ay, hindi ko po ibig sabihin yun. Ang ibig ko lang po sabihin, kung ikukumpara sa Fontaine, medyo dehado talaga tayo. Sumabat si Amanda, malamig ang tinig, tao'y tumitingkad sa damit, ang Buda naman sa gintong palamuti. Kung nakatira tayo sa pinakamagandang bahay sa buong Nanjing City, baka kapag dumalaw ang pamilya Fontaine, mag-iwan tayo ng magandang impresyon. Napakunot noo si George. Ma, ibig niyo pong sabihin, lilipat tayo ng bahay. Umiling si Amanda. Kung ako lang ang masusunod, matagal na. Pero wala akong sapat na pera para lumipat sa mas maganda. Maya-maya, binago niya ang usapan, may halong panlilin lang sa boses. George, di ba may villa na kayo sa Light Residences? Opo, sagot ni George, hindi sigurado sa patutunguhan ng tanong. Bakit po? Bakit daw? Lumalim ang boses ni Amanda, halatang may iniipit na sama ng loob. Ako ang mama mo, George. Sa dami ng taon, nakita mo kung paano ako nanirahan sa lumang bahay na to. Ngayon na may maganda kayong villa sa Light Residences, wala ka bang balak na bigyang galang at parangal ang sarili mong ina? Hindi mo ba ako kayang patuluyin muna roon? Tulala si George Rousseau. Hindi niya inaasahang sasabihin ng kanyang ina ang ganoong bagay. Napatingin siya kay Elise, saka kay Adrian, habang unti-unting nanlumo ang kanyang mukha sa hiya at pagkalito. Namutla si Elise. Ramdam niya agad na magiging mahirap ang pag-uusap na ito. Kilala niya ang ina niyang si Carmela, hindi ito basta-basta sumusuko. At ngayon, maging ang kanyang biyenan ay naglalabas din ng parehong kahilingan. Tahimik lang si Adrian, ngunit matalim ang kanyang mga mata. Bagamat inaasahan na niyang magkakaroon ng pagtutol, nabigla pa rin siya sa pagiging prangka ni matandang Ginang Rousseau. Diretsahang sinambit nito ang gusto, ang villa sa Light Residences. Hindi pinalampas ni Hubert Rousseau ang pagkakataon. Sa isang madulas na tono, agad siyang sumingit, tama ka, mama. Bilang puno ng pamilya, nararapat lamang na kayo ang tumira sa pinakamarangal na tirahan. Mas lalo pa nitong pulalakasan ang reputasyon natin sa pamilya Fontaine. Matalinong inililihis ni Hubert ang usapan mula sa simpleng alitan patungo sa isang mas mataas na layunin, karangalan at estratehikong tagumpay. Sumabat naman si Hugo, may ngiting mapanukso, oo nga, Lola. Karapat-dapat lamang po kayo sa isang marangyang villa. Isipin nyo na lang kung anong impresyon ang maiiwan nito sa mga Fontaine. Sayang naman kung mapapalampas ang ganyang pagkakataon. Nagbulungan ang iba pang kamag-anak, pabor sa matriarka. Unti-unti nilang hinahabi ang isang tahimik na lambat ng presyon kay George Rousseau. Malinaw ang hindi sinasabi, ang pagsuway sa kagustuhan ng ina ay isang kasalanang hindi madaling mapatawad. Nasa gitna ng krus na apoy si George, ina sa isang banda, mga kapatid sa kabila. Ramdam niya ang lalim ng kanyang pagkakabaon sa sitwasyon. Muling tumingin siya kay Elise, naghahanap ng karamay. Subalit mariin lang na umiling si Elise, baka sa mukha ang pagkabalisa na pilit niyang tinatago. Tahimik niyang ipinahiwatig, maghinay-hinay ka. Tahimik na pinagmamasdan ni Adrian ang lahat, tila isang estranghero sa sariling pamilya. Ngunit nang makitang lumalalim ang tensyon, nagsalita na rin siya, mahinahon ngunit matatag ang tinig. Lola, panimula niya habang nakatingin ng diretso sa matandang Rousseau. Nauunawaan ko po ang kagustuhan niyong magkaroon ng mas komportableng tirahan. Pero sa palagay ko po ay may maliit na hindi pagkakaintindihan. Ang Light Residences po ay ibinigay sa akin, hindi po sa buong pamilya Rousseau. Tumigil siya saglit, hinayaang lumubog sa katahimikan ang kanyang pahayag. Pinahahalagahan po namin ang inyong malasakit, pero sa palagay po namin ay kami na ng asawa kong si Elise ang nararapat na magpasya kung saan kami titira. Marahil po ay makakahanap tayo ng ibang opsyon na mas angkop para sa lahat. Hindi siya sumigaw, hindi rin nakipagbangayan. Ngunit malinaw, hindi siya magpapatalo. Pinanindigan niya ang karapatang magdesisyon para sa kanilang mag-asawa. Biglang natahimik ang buong silid. Naipasok ni Adrian ang kanyang depensa sa paraang hindi bastos, pero matibay. Ang mga salita niyang tila malamig ay may init ng paninindigan. Napatigil ang mga bulungan. Ngunit kahit natahimik ang paligid, nananatiling makapal ang tensyon sa ere, isang paalala na ang digmaan para sa villa sa Light Residences ay hindi pa tapos.
Tungkol naman kay Adrian, ang manugang ng pamilya Rousseau, ni minsan ay hindi siya itinuring na parte ng pamilya. Maging si Amanda Rousseau, ni minsan ay hindi siya binigyang pansin. Si George Rousseau lang ang nagmamalasakit, hindi matanggap na basta na lang silang itatapon ng pamilya. At si Elise, matagal nang pinapahirapan, ni hindi kinikilala ang posisyon niya bilang kasosyo sa Emgrand Group. Buong pamilya Rousseau, inaapi silang mag-aama. Walang katapusang pambabastos at pang-aalipusta. Tahimik lang si Adrian, tinitiis ang lahat alang-alang sa kanyang asawa. Pero hindi niya inakala na pati ang bilya nila, kukunin pa ng walang kahihiyan. Adrian. Anong kapal ng mukha mong pagsalitaan si Lola Amanda ng ganyan? Single ni Hugo, galit na galit. Turuan kita ng leksyon. Ngunit malamig ang ngiti ni Adrian. Ikaw. Hugo, para sa akin, isa kang insekto, mas mababa pa sa langgam. Walang hiya ka. Tumayo si Amanda Rousseau, galit na galit. Adrian, lumuhod ka at humingi ng tawad. Isuko mo ang bilya at patatawarin kita. Kung hindi, papadivorce ko si Elise sa'yo. Tatanggalin kita sa pamamahay at pababayaan sa kalsada. Tahimik si Elise, nakadungo. Ngunit nang marinig ang mga banta, dahan-dahan siyang tumangala, humarap at tumayo sa tabi ni Adrian. Hindi ako papayag. Mariing tugon ni Elise. Ako ba ay apo nyo o alipin? Sobra na kayong nanakit. Papa, ikaw din. Inaapi mo si Adrian. Kami pa ba ang pamilya mo? Hindi ko iiwan si Adrian, kailanman. Ikaw, nanginginig sa galit si Amanda Rousseau, tinutok ang daliri sa mukha ni Elise, saka sumigaw, George. Papaluhurin mo yang manugang mong hambog. Mabagal na tumangala si George Rousseau. Ang dating maamong ekspresyon ay napalitan ng malamig at matigas na titig. Napanganga si Hubert. Hindi siya makapaniwala, ang kapatid niyang si George, laging tahimik at sunod sa nyerin kay Amanda, ngayon nangangahas sumagot. George. Sigaw ni Hubert. Papaluhurin mo si Adrian at pagbayarin sa pambabastos niya kay mama. Ngunit tumingkad ang titig ni George. Kuya, may nagbigay ng bilya kay Adrian. Karapatan niya yon. At kung sino ang pinakasalan ng anak ko, hindi nyo nasaklaw. Ang bilya na yon, halos 1 bilyon ang halaga. Halos mas mahal pa kaysa buong ari-arian ng pamilya Rousseau. Bakit nyo ito gustong agawin? Wala kang utang na loob, hayop ka. Sigaw ni Amanda Rousseau, nanginginig sa matinding galit. Itinapon niya ang hawak na tasa ng tsaa kay George. Tumama ito sa noo ni George. Bumagsak ang tasa, kumalat ang tsaa at dugo sa kanyang mukha. Papa! Sigaw ni Elise, halos maiyak sa sakit at galit. Kayang-kaya niyang tiisin ang pang-aalipusta, pero hindi niya kayang makita ang ama niyang sinaktan. Hindi gumalaw si George. Tahimik niyang hinayaan ang malamig na tsaa na dumaloy sa kanyang mukha, saka tumangala at malamig na nagsalita. Kung tapos na po kayo, aalis na kami. Tumalikod siya, hindi na nilingon si Amanda. Tayo na. Mahinahon niyang sabi kina Adrian at Elise. Puno ng luha ang mata ni Elise. Pinunasan niya ito, tiningnan ng mariin at may hinanakit ang bawat miyembro ng pamilya, saka tumalikod at walang pag-aalinlangang umalis. Si Adrian. Hindi man lang tumingin. Tahimik siyang sumunod. Si Hubert Rousseau, nanginginig sa galit, halos sumabog sa puot. Naipaliwanag na ni Hubert Rousseau kay matandang Ginang Rousseau ang buong plano noong gabing nauna, detalyado, maingat, at walang puwang para sa pagkakamali. Ngayong araw, ipinatawag niya ang mga iginagalang na miyembro ng pamilyang Rousseau. Ang layunin. Isang three-council trial, isang palabas na binalot sa pananakot at tukso. Target nila si George Rousseau. Kapag hindi ito kusang loob na bumitaw sa bilya, mapipilitin silang kitlin ang usapin sa mas marahas na paraan. Ang inaasahan ni Hubert, gaya ng dati, ay matatakot si George sa isang salita pa lang ng kanyang ina. Malamang ay agad na itong susuko. Si Elise naman, sa paningin ni Hubert, ay walang saysay sa usapan, isang babaeng may asawa na, lalo na't ang asawa ay isang walang kwentang lalaki. Si Adrian. Wala ring silbi. Isang manugang na hindi kinikilala, walang kapangyarihan, walang boses. Kapag sinabihang isuko ang bilya, tiyak na susunod lang ito, ng tahimik. Pero isang bagay ang hindi inaasahan ni Hubert Rousseau, ang matigas na pagtutol ni George sa kanyang sariling ina. At si Elise, tumanggi rin. Hindi rin nagpasindek. At ang pinakamatinding dagok si Adrian. Sa harap ng lahat, harapang ipinamukha sa matandang Ginang Rousseau na wala itong hiya. Kayong pamilya'y puro kahihiyan. Sigaw niya. Nagngingit-ngit si Hubert.
Lumingon siya sa kanyang ina at mariing sinabi, Mama, hindi natin dapat palampasin to. Kapag pinabayaan niyo silang ganyan, mawawala na ang respeto ng buong pamilya sa inyo. Sino pa ang susunod sa inyo? Namutla ang mukha ni Amanda Rousseau. Uhaw siya sa kapangyarihan, ganap, walang kapantay na kapangyarihan. Mula nang mamatay ang kanyang asawa, siya na ang naging haligi at batas ng buong pamilya. Walang sumuway, walang naglakas loob. Hanggang ngayon. Pero ngayon, ang sariling anak at apo niya ang unang humarap sa kanya na may tapang at hamon sa mata. Bumuga siya ng galit, halos pasigaw, hindi ko palalampasan to. Habang ako'y nabubuhay, kayong lahat ay susunod sa akin. Isang iglap, dumagundong ang tinig niya sa buong bulwagan. Isara ang mga pinto. Sigaw niya, nang gagalaiti. Ipapataw natin ang batas ng pamilya. Ang batas ng pamilya ng mga Rousseau, isang mapaniil na sistema na matagal nang ginagamit upang takutin at supilin ang sinumang susuway. At ngayon, si George, ang pinakamasunurin niyang anak, ay lumalaban. Si Elise at ang manugang niyang si Adrian, wala man lang pakialam sa autoridad niya. Hindi ito maaari. Kung hindi sila paparusahan, mawawala ang kanyang dangal bilang puno ng pamilya. At ang Villa Light Residences, ang kayamanang ni sa panaginip ay hindi niya inakalang mapapasa kanila, ay hindi niya papayagang maaga. Kahit pa umalis sila sa pamilyang Rousseau, hinding-hindi nila madadala ang Villa. Kaagad lumibot sa paligid ang mga gwardya at mga utosang handang sumunod sa anumang utos. Tahimik na nakatayo si Adrian sa gitna ng courtyard. Subalit ang kanyang presensya ay matatag, malamig, puno ng kumpiyansa. Tinitigan niya ang mga gwardya, malamig ang boses, sino mang lumapit ay pagsisisihan ito. Basura ka! Anong karapatan mong humarap dito? Sigaw ng isang gwardya at biglang sumugod, may dalang pamalo. Ngunit matalim ang mata ni Adrian. Sa isang iglap, nasalo niya ang pamalo. Isang mabilis ngunit ubod ng lupit na hampas sa binti, at napaluhod ang lalaki. Nabali ang buto, sumambulat ang sigaw sa sakit. Wala man lang lingon si Adrian. Pinilas niya ang pamalo sa dalawa, parang walang bigat. Pa! Ipinukol niya ang 2 putol na piraso sa lupa. Tumama ito sa sementong parang kidlat, isang babala sa lahat. Tahimik ang paligid. Pero ang tensyon ay parang apoy na handang sumabog anumang oras. Nagulat ang lahat ng nasa looban. Ang baston na iyon ay yari sa matigas na yellow elmwood, isang klase ng kahoy na halos hindi nababali kahit ng 2 matitipunong lalaki. Pero sa mga kamay ni Adrian, para lang itong tuyong sanga, basag. Simula ni Adrian ang pag-eensayo ng 9 profound divine scriptures, Dom Obel, o higit pa, ang kanyang lakas. Lumampas na siya sa kakayahan ng mga tanod ng pamilya Rousseau. Nang makita ang ginawa ng manugang, nakahinga ng maluwag si George Rousseau. Hindi niya akalaing ganito ka-practice si Adrian. Tila ba, may pag-asa pa silang makalabas ni Elise mula sa tahanan ng mga Rousseau na ligtas. Ang mga bantay sa lumang tahanan ng pamilya Rousseau ay personal na pinili ni Hubert Rousseau, mga tauhang pinagkakatiwalaan niya. Ngunit ngayon, sa nasaksihang lakas ni Adrian, tila napuno ng kaba ang kanilang mga mata. Ngumisi si Hubert Rousseau at nagsalita, Adrian, hindi ko inakalang marunong ka rin pala ng martial arts. Pero mag-isa ka lang, kami marami. Sige, sabay-sabay nyo akong sugurin. Oo nga. Tapusin na natin siya. Singit ni Hugo, nakangisi rin ngunit punong-puno ng galit. Hindi pa siya nakakalimot sa pagkatalo niya kay Adrian noon. Ngayon na ang pagkakataon niyang bumawi. Agad sumugod ang mga gwardya sa utos. Ngunit hindi natinag si Adrian. Habang sabay-sabay na sumalakay ang ilang tanod, mabilis siyang umikot at isang malakas na sipa ang pinakawalan, 2 agad ang tumilapon. Sumunod ang sunod-sunod na suntok parang bagyong walang paabi, bagsak agad ang isa pang bodyguard. Sa likod ni Adrian, natigilan si Elise. Hindi niya akalain, ni sa panaginip, na ang lalaking pinakasalan niya ay may ganitong kagalingan. Napansin iyon ni George, kaya agad siyang nagsalita. Elise, habang nasa trabaho ka, si Adrian, nag-e-ensayo sa bahay, araw-araw. Ha! Nagsasanay siya ng martial arts. Bulalas ni Elise, hindi pa rin makapaniwala. Oo, ani George. Marami siyang alam. Pati si Chingang, siya pa ang tinatawag kapag may biglaan. Habang sinasabi ito ni George, unti-unti siyang kinurot ng konsensya. Pinapasa ni Adrian ang laban na ito, samantalang sila, puro pintas ang ibinato rito. Simulat sa pool, minamaliit nila ito, pinaglalaba, pinagluluto, tagalinis, parang hindi tao. Pero ngayong nasaksihan nila kung gaano siya kalakas, malinaw ang isang bagay.
Mali ang pamilya sa kanya. Sa gitna ng kaguluhan, tila isang sundalong bihasa si Adrian, walang takot, walang atres. Nasa loob na sina Amanda, nagtago sa takot. Sa labas, puro lalaki ang naiwan, lahat gulat sa ipinapakita ni Adrian. Nanggigigil si Hugo. Nang makita niyang unti-unting nananalo si Adrian, napangisi ito. Tahimik siyang pumulot ng palakol mula sa tabi at dahan-daang lumapit. Habang binibigwasan ni Adrian ang isa sa mga tanod, mabilis na inihampas ni Hugo ang palakol, tumbok ang ulo ni Adrian. Adrian, ingat! Sigaw ni Elise, nang makita ang kislap ng talim ng palakol. Lintik ka! Puputulan kita ng buhay! Sigaw ni Hugo, sabik sa paghihiganti. Nang inig sa takot si George. Napaluhod siya sa kaba. Papatayin nila si Adrian. Kumislap ang palakol. Pero sa isang iglap bago pa tumama, itinapat ni Adrian ang kamay at isinipit sa pagitan ng dalawang daliri ang talam. Nagulat si Hugo. Pilit niyang binawi ang palakol, pero tila babakal ang kapit ni Adrian, hindi gumagalaw kahit anong puwersa niya. Pawis-pawis na ang noo ni Hugo. Pasigaw siyang nagsalita, hayop ka. Bitawan mo. Ngunit tinitigan lang siya ni Adrian, nanlilisik ang mga mata, sabay ang malupit ng ngisi. Hugo, gago ka pala eh. Ni manok nga hindi mo kayang katayin, tapos ako pa ang sasabihin mong pupugutan mo. Wala kang silbi. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng Legacy in Disguise.